Yusek, total nabanggit na si Senador Amy Marcos. Ang sabi ni Senador Marcos, dismayado daw siya sa ginagawang importation ng bansa ng repolyo tsaka ng ibang mga gulay. At maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan. Unang tanong po, Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Hi Yusek, good afternoon. Si Vice President Sara Duterte po ay nasa Netherlands na ngayon at natanong po siya on her preparedness sa 2028 presidential bid. So she said, "We can only pray that there will be presidential elections in 2028 and that they will be honest, orderly, and peaceful." So I just want to ask, how does the administration interpret these remarks at this stage, and is it casting doubt on the credibility and certainty of the 2028 polls? Kitang-kita nyo naman na habang sumasagot ang Vice Presidente ay nangingiti siya. Siguro kahit siya ay natatawa sa kanyang sariling sagot. Unang-una po, nakikita rin natin ang kasabikan ng Vice Presidente na pag-usapan ng halalan sa 2028. Samantalang ang Pangulo ay abala sa pag-aayos ng anumang epekto ng krisis sa Middle East. Katatapos lamang po ng Uplift Committee meeting at mamaya po ay magkakaroon pa ng EDC meeting para maibsan ang epekto nito sa ating mga kababayan. At ang Pangulo naman, ang Vice Presidente naman ay isang abogado. Parang ito ba ay like father, like daughter? Alam naman natin na umamin ang dating Pangulong Duterte na siya ay eksperto sa paggawa ng intriga at pagplanta ng ebidensya. So, ang mga ganitong sagot mula kay Vice Presidente ay alam nating intriga lamang, mga kwentong walang basihan. At sana ma-review niya ulit bilang abogado kung ano ba ang nilalaman ng konstitusyon para masagot niya na rin ang sarili niyang salita. Yusek, on another topic, si Duterte supporter and former TV personality Jay Sonsa has been released after posting bail dahil nga po sa kaso niya linking to false information about the President's health. Siguro po yung pagkaka-aresto niya, anong klaseng mensahe po ang ipinaparating nito pagdating sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon, and should the public expect more cases to be filed? May mga ma-aresto pa po bang individual kaugnay ng maling impormasyon? Sa mga gumagawa ng krimen, hindi kayo sasantuhin ng batas. Huhusgahan kayo ng katotohanan. Huwag pagkakitaan ng fake news. Katotohanan lamang ang inyong ibigay at hindi po kayo nakakatulong sa ekonomiya. Next question po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, may we have your reaction about the statement of Senator Amy Marcos when asked about her relationship with the President? She said it's non-existent. Your comment. Yes. Immediately after the Uplift Committee meeting, I approached the President and asked about this comment or statement of his sister, Senator Amy Marcos. And he said, yes, they haven't spoken for almost 3 years. She has not been attending family gatherings, family events. So yun po ang sagot ng Pangulo. Sorry ma'am, usyoso pa ako. So what was the reason bakit umabot ng ganong katagal yung hindi raw pag-uusap of the President and Senator Amy? Tanungin niyo po siguro si Senator Amy dyan dahil sa Pangulo po ay wala po siyang masamang anumang damdamin sa kanyang nakakatandang kapatid. Last na lang ma'am, but can you please describe the reaction of the President? Like, how does he look when you asked about his relationship with his sister? Paano ko ba i-describe yung kanyang reaksyon? Bago siya kasi sumagot, ay pinag-isipan niya talaga. Sa aking paningin, sa kanyang body language, ay disappointed siya sa kanyang nadidinig na mga salita mula sa kanyang kapatid. Thank you, Yusek. Next question po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
Yusek, total nabanggit na si Senador Amy Marcos. Ang sabi ni Senador Marcos, dismayado daw siya sa ginagawang importation ng bansa ng repolyo tsaka ng ibang mga gulay. At nakakahiya daw ito kasi sobra-sobra naman daw yung local production ng ating mga magsasaka. At ano pong reaksyon ng Malacanang dito, pati yung pagkakasabi niya na palitan na yung ibig sabihin ng DA, gawin na raw Department of Angkat. Nakausap po mismo natin si Secretary Kiko Laurel Jr. Kanina lamang, Kiko Chu Laurel Jr. Kasama natin siya sa Uplift Committee meeting at nabanggit po natin yung issue na yan. At ang sinabi po niya ay wala pong katotohanan ang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Hindi po daw nag-aangkat ang DA ng repolyo. So paano kaya, saan kaya nanggaling yun? Yun nga po, hindi po ba dapat tanungin niyo muna si Senator Amy sa bawat salita niya, saan ba nanggagaling ang kanyang mga binabanggit na mga ganitong klaseng mga kwento na wala namang pinanggagalingan. So yung sinabi ni Senator Amy, that's fake news. As far as Secretary Chu Laurel Jr. is concerned, yes, it's fake news. Salamat po, Yusek. Next question po, Sam Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. Kanina po, ma'am, na-mention nila na nag-issue po ng directive si President Marcos sa DA para pababain po yung presyo ng bigas. Na-mention po ba ang DA na concrete measures on how to implement that directive from the President? Yun po ang gagawin ng paraan. Legal na pamamaraan, tamang proseso ang gagawin po ni Secretary Chu Laurel Jr. Dahil yan po ang kabilin-bilinan dahil according to Secretary Chu Laurel Jr. ay hindi po tayo kulang sa supply ng bigas. Sapat po ang supply ng bigas at hindi kinakailangan na tumaas ang presyo nito. So wala pong na-mention kung mag-i-import, mag-adjust ng tariff? Hindi po pinag-usapan niya. Ang sinabi lamang po ng Pangulo, dapat magawa ng paraan na bumaba ang presyo ng bigas at kung mayroong mga hoarder at nagsasagawa ng mga profiteering, hindi mag-aatubili ang gobyerno na kasuhan sila. Tapos ma'am, ask ko lang kung may na-discuss rin po ba kanina dun sa Uplift Committee meeting regarding dun sa proposed na Uplift bill? Kung meron na po bang additional details at saka kung may target date po ba yung executive branch to submit its version ng bill sa Congress po? Meron na pag-usapan pero ibibigay ko na lamang po sa inyo pag finalize na. Last na lang po, ma'am. Kanina po nag-report yung PSA na nag-accelerate po yung inflation to 7.2%. Napag-usapan po ba yun during dun sa cabinet meeting kanina at saka kung ano pong measures yung gagawin ng government to address it? Kanina po ay nag-report si Secretary Balisacan patungkol nga po dito sa inflation rate at binanggit po niya na nagkakaroon po ng ganitong epekto dahil na rin po sa pagtaas ng presyo patungkol po sa logistics or transportation dahil na rin po sa pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Ang kuryente rin po nagtaas din po dahil nga po humihina ang piso laban sa dolyar at tumataas din po ang presyo ng fertilizer. So, nagkakaroon po ng domino effect ito. Pero, according to Secretary Chu Laurel Jr., may mga produkto naman tayo na hindi dapat tumataas ang presyo dahil sapat ang supply. Ang iba nga po ay oversupply pa. May directive po ba si Pangulo to address the inflation? Katulad po nito, ang sabi po ng Pangulo ay dapat na bumaba ang presyo ng bigas. Isa po ito sa dahilan kung bakit tumataas po ang inflation rate natin.